So mga katropa, ito na po yung ating mga ingredients sa paggawa ng simple donut. All-purpose flour, instant yeast, salt, white sugar, cooking oil, eggs, fresh milk or evaporated milk, at vanilla extract for aroma. Ilalagay ko po sa description box ang lahat po na mga ingredients na aking gagamitin dito para may guide po kayo sa inyong pagluluto. So sa isang mixing bowl, ilagay na po natin yung ating maaligamgam na gatas. Isunod na natin yung ating instant yeast. Hindi na po natin ito kailangan na i-proof or pabulain. Pwede na po natin itong direktang tunawin sa ating liquid or ihalo sa ating harina. White sugar. Ito naman ay pagkain ng ating yeast. Tutulong po siya para lalo pong mapadali yung pag-bloom o pag-alsa ng ating tinapay. Itlog. Ito ay magbibigay ng struktura para mapatibay natin yung ating dough. Oil. Ang trabaho naman ng ating oil, ito po ay magpapalambot at magbibigay ng moisture sa ating magagawang dough. Continue na po natin sa pag-i-stir hanggang mag-incorporate po ang lahat ng mga ingredients. Maglagay po tayo ng vanilla para lalo pong bumango yung ating tinapay. After natin na ma-mix ng maganda yung ating wet ingredients, ito po ay ating iset aside. And then ating pagsamahin yung ating all-purpose flour at yung ating asin. For this recipe, dahil ito po ay maramihan, gagamit tayo ng mixer. Pagsamahin lang natin yung ating wet ingredients at yung ating dry ingredients. Kung gusto nyo po itong masahin ng mano-mano, ilalagay ko po yung link kung paano po ito masahin ng mano-mano. Ilalagay ko po sa description box sa ilalim. So kung gumagamit kayo ng mixer, masahin nyo lang po ito ng about 10 to 12 minutes on low speed. Okay? So after 12 minutes, tanggalin na po natin sa ating mixer yung ating dough. Ito na po, ganito na po siya kakinis after 12 minutes. Masahin na po natin ito ng sandali para kuminis at i-form natin into ball. After natin ng mamasa, ilagay po natin ito sa oiled mixing bowl at takpan po natin ng plastic. Ito po ay tinatawag na first proofing or unang alsa. So yung proofing time nito is depende po yan sa temperature ng inyong kusina. Pag medyo mainit at ma-moist, madali po siyang umalsa. Pag medyo malamig, ay matagal po siyang umalsa. So mga katropa, after 45 minutes, yan, ito na po yung ating dough. Double in size na po siya, umalsa po siya ng maganda. So yung gagawin natin, ito po ay ating paputukin para matanggal po yung hangin. So after natin ito na matanggalan ng hangin, ang next step po natin, ito po ay tinatawag na dividing or ipo-form na po natin yung ating dough sa hugis na ating gusto. Masahin natin ito ng sandali para matanggal pa po yung iba pa pong hangin na naiwan sa ating dough.
So sa ganito kalaking dough, pinoportion ko po ito or inahati-hati ko po ito sa 4 na parte para madali ko po siyang maihugis sa hugis po na aking gusto. So yung next step po natin, maglagay lang po tayo ng dusting flour. And then, ipa-flatten po natin yung ating dough about 1/4 inch. Okay? So, ito pong dough na aking ginawa is maalsa po ito. So, kailangan po, wag po masyadong makapal para hindi naman po masyadong makapal yung magagawa nating donut. So, kung wala po kayong donut cutter, mag-DIY na lang po kayo. Ito, ang ginawa ko po dito, lata po ng gatas. Binutasan ko po magkabilaan and then takip po ito ng mineral water. Yan. Yan na po yung dalawang yan. Nakakabuo na po kayo ng donut. First, i-push nyo lang po yan sa inyong dough para makabuo po kayo ng circle po or pabilog na shape. So ito na po yung magiging itsura niyan after natin na maputol. Yan. And then yung maliit naman po na takip ng mineral water, i-push po natin sa gitna. Yan. Para magkaroon po siya ng butas or hole sa gitna. Yan. So yan na po. Donut na po yung itsura niyan. So after po natin na makat yung ating dough, ang susunod po na gagawin natin, ito po yung tinatawag na final rising or final na pagpapaalsa. So paalsahin po natin yung ating nakat na dough about 15 to 20 minutes. Okay? Huwag po kayong sumobra doon dahil pag sumobra po kayo doon, kakapal naman po siya masyado. So ito naman yung tinanggal natin sa gitna. Yan, huwag nyo po rin yung itapon. Pwede po natin iprito yan mamaya. At para naman sa ating coating, maglagay lang po tayo ng 2 tasang confectioner sugar at 1 tasang powdered milk, any brand. Pwede po kayo gumamit. Or pwede po kayo mag-substitute ng white sugar. So after 20 minutes na pagpapalsa, lutuin na po natin yung ating dough. Mag-init lang po tayo ng mantika about 350 degree Fahrenheit. Make it sure po na wag po masyadong mainit yung mantika para hindi po siya masunog. And then, alagaan nyo rin po ng pagbabaliktad. Flip nyo lang po now and then. Yung iba po gusto light brown, yung iba naman ay dark brown. Nasa sa inyo po yan kung gaano po ka-dark yung magiging itsura ng inyong donut. So after natin na maluto yung ating dough, ito po yung ating ilalagay sa oil strainer para matanggal po yung excess na mantika. Yan na po yung magiging itsura niya ang ating donut. So on the same dough, gumawa din po ako ng ibang shape. Ang tawag po dito sa amin sa Bisaya is siakoy. Ang tawag naman sa Maynila is pilipit. So hindi lang po ako sure. Please comment below kung ano po yung tawag sa inyo. At ito naman po yung bilog kanina na pinakita ko, yung nasa gitna po. Yung tinanggal natin sa gitna. So, pwede po natin yan iprito. Masarap po yan. Pang pika-pika at maganda rin po yan pang snack sa mga bata. So mga katropa, ito na po yung nagawa natin sa ating minasa kanina na harina. So nakagawa tayo ng 3 design o 3 variation ng dough. So ito yung ating donut. Typical na donut, and then itong tinatawag na pilipit. So iba-iba pong lugar, iba-iba pong tawag dyan. Sa Bisaya, sa Maynila, iba din pong tawag dyan. So ito naman, ito yung maliliit kanina, yung galing po dito sa butas. Yan. So hindi natin tinapon. Pwede rin po yan. So maganda po yan sa mga kids, gawing pika-pika. Okay? Merienda na po. So mag-proceed na po tayo sa ating final stage ng ating pagluluto. Ipagulong na po natin ito sa ating coating na confectioner sugar at gatas.
At sa mga nagtatanong kung bakit gumagamit po ako ng gatas, yan, ang purpose po niyan is para kumapit po yung asukal sa ating donut. Okay? At nagbibigay din po siya ng mas malinamnam na lasa. So here you go mga katropa, ito na po yung ating finished product. Ito na po yung ating typical at simple donut. Masarap po ito pang merienda at lalo na po mas maganda din po itong gawing pagkakakitaan, negosyo. Sana po nag-enjoy po kayo mga katropa. Ako po, si Chef Angel, nagsasabi sa inyo mag-ingat po kayo palagi and God bless!